you. Ayan. Siyempre, ang magtatanong ang mga kaibigan natin sa press, simulan natin kay Jojo Gabinete from PEP. Hello po. Hi, Ina. Hello. Magandang hapon sa'yo. First time mong magkaroon ng solo press con. Yes, dati ako lang yung nag-host ng ganito. Ganito po yung pakiramdam na parang kinikiliti yung bedroom ko. Ina, gusto namin malaman kung okay lang sa'yo, kung ano yung tunay mong pangalan, tapos saan nanggaling yung Ina Evans. Kung nagigala ko, baka masulti na ako ng ICC nito ha. Charot. Ang totoo ko pong pangalan ay Paul. Dahil yung nanay ko po ay napaka-religyosa. So, gusto niya ko pangalan sa nagsulat sang Bible. So, Paul Maniaco, Kapampangan po ako. Ayun. Pero yung Ina Evans, yung Ina, galing lang po yun sa word na Dolphina. Yung character po yun ni Rufa May sa Marinara dati pa. Yes, kasi sobrang fan po ako ng Marinara before. Kasi parang sabi ko nun, grabe sobrang ahead of its time itong mga humor nito. And kahit fan ako ng Marina, nung nanonood din talaga ako ng Marinara dahil sobrang funny ni Ate Peachy. So dahil yung Dolphina, yung character niya dun na mermaid, ayun, Dolphina yung ginagamit kong username mga way back 2004 pag sumasali ako sa mga social media platforms dati. And ang haba kasi, so parang iniiksian na lang din ng mga nakikilala ko. Ina na lang kasi kung Dolphin naman, di ba parang hindi naman pasabog. Tapos yung Evans, nadagdag na lang kasi sabi ko, bilang bakla, dapat may apelido din yung ano mo, di ba? Lalo na dati pag dahil ka nanonood ng Miss Game, may mga apelido yung mga bakla. So, naisip ko lang sa High School Musical, sobrang fan kasi ako ni Sharpay Evans, yung character niya doon, na parang hanggang ngayon feeling ko, wala naman talaga siyang kasalanan, pero parang nabivillainize siya sa show. Parang mas ma-team Sharpay ako more than team Gabriela eh. So, ayun. Yun na naging Ina Evans. Tapos, ilang taon ka nung na-discover mo na talented ka? Ay, parang hanggang ngayon naman hindi ko pa po na-discover. Lagi ibang tao yung nakaka-discover. Siguro yung ano lang, yung parang naturally funny ako na napapansin ko na, ay parang meron akong ability to make people happy. Siguro ma-elementary pa lang talaga eh, clown jester na ako. Yung parang kapag walang teacher, pupunta ako sa harap. Parang gusto ko talaga lagi nagpapatawa. Somehow parang siya yung escape ko before kasi sobrang ganal talaga ng buhay namin. And dahil parang ayokong laging nasa bahay dahil sobrang squatter namin dati, feeling ko para lagi akong may kasama, para lagi akong mabelong to a certain people or sa kapitbahay, dapat funny ako para, di ba, they will take me in. Natatandaan mo kung sino yung unang tumawag sa yung baklang kanal, tsaka bakit? Yes, it was my friend. Patay na siya ngayon eh, sayang. So, si Miguel Ruiz, he's a very handsome guy na friend ko na parang yung mga bago pa lang yung BGC. Lagi silang gumigimik doon. Tapos, lagi akong nagsasabi sa kanya na, dalhin mo naman ako doon minsan. Tapos parang sabi niya, sobrang baklang kanal mo, Ina, hindi ka bagay doon. Ganun. Tapos parang, hindi niya naman minimin yung baklang kanal as a derogatory. Pero parang sinasabi niya na sobrang loud. Kasi dati talaga nung bata ako, as in, wala talaga akong manner, wala akong mga social manner at all. So ayun, nung narinig ko yon, parang sabi ko, dapat yung term na to, totoo naman siya at a sense. Hindi, parang naiano ko lang, pwede ko itong gamitin to my own advantage eh. Kasi parang ganun talaga ako growing up. Everything na binabato sa akin, mga insecurities, ginagamit ko talaga siya as a stepping stone para din na ulit nila magamit sa akin. So parang yung baklang kanal, nire-define ko na lang siya on my own term na it's something ratchet, unapologetic, loud, real, raw, and yun naman kasi talaga ako. So, yun, lagi ko na siyang ginagamit ever since. Parang, sige, ako na yung baklang kanal. Ina, karamihan sa magagaling na komedyante, malungkot ang buhay. Maraming pinagdaanan sa kaso mo. Kamusta? Wala, perfect po yung buhay ko. Ganun din, syempre, kasi kaya, sa totoo lang yung bahay namin dati nung bata pa ako, nasa gilid talaga siya ng kanal. So, feeling ko, sorry po sa mga kumakain, pero kaya nyo naman na yan, no? So, malungkot din po yung buhay ko talaga growing up. As in, nasa barong-barong kami, walang kuryente, walang ilaw, ganyan. So, ang buong pag-aaral ko,
Nakaalis lang po kami dun sa Barong-Barong nung nag-call center na ako nung college. Hindi din po ako gumraduate ng college. So, Anong course mo ba? cosmetology. No, IT po. Ba't gusto nag-aral ka? Yes, mukha lang pong hindi talaga. Pero nakapag-aral naman po. Pero di po ako gumraduate kasi nagtrabaho na po ako. Tapos, ayun, pang MMK din naman, madrama din talaga yung buhay namin. Pero nagamit ko na lang talaga yung pagiging bubbly, pagiging maingay, yung pagiging komedyante as a weapon para makasurvive din sa ganung buhay. Sino nagbigay sa'yo ng malaking break para makapenetrate sa showbiz? Si Meme, I think. Kasi si Meme yung unang-una kong siya talaga yung parang nung pandemic lang naman po ako nagkaroon talaga ng break, makapasok ng showbiz. And siya yung nagbigay nun kasi in-offeran niya ako ng management. Naging manager ko po siya. Hanggang ngayon? Hindi na po. Looking back, anong pakiramdam na ang layo na ng narating mo, meron ka ng regular show sa GMA na kailan pa kita napanood? Kahapon na. Po. Born to be wild. Charot. Born to shine. Yun pala yun. Lagi lang akong lagi lang humble. Parang minsan, lahat, hindi ko pa rin siya minsan napapaniwalaan talaga. Parang lagi lang akong pa-forward and dapat whatever na natatanggap ko, dapat nakakontinue ko yung opportunity sa iba. So, in my own little way, I try to help or I try to open opportunities din po sa iba. And always look back na kung sino po talaga yung yung mga tumulong, yung mga pumapalakpak, yung mga nagsusupport, yung mga naniniwala sa akin, hindi ko po talaga nakakalimutan. And everything or every project na nagagawa ko, dapat po minimake sure ko na kapag nakita po ito ng mga naniniwala sa akin, dapat napaproud din sila. Yung parang ayoko nasasayang yung tiwala tsaka suporta po ng mga tao. Tapos ngayon, meron ka ng concert sa July, no? Hindi ko alam bakit ba concert yung sinasabi nila. Parang in-expect yata nila kakanta ako. Anong pakiramdam na inoperan ka tapos Nung in-offer po to, sir, akala ko talaga prank. Yung parang showbiz lang na sinasabi lang minsan, alam mo nakakatawa ka, mag-produce tayo ng concert sa'yo. Parang ganun, kasi never ko talaga na-imagine na aabot ako sa ganyan. Parang, actually lahat to, hindi ko na talaga na-imagine. Kung sasabihin ko sa akin ng bata ako, talagang sasabihin ko nagsashabu yung nagsabi nun. Kasi parang hindi ko talaga, never kong nakita yung sarili ko. Pinangarap, yes, kasi alam mo, pag bakla ka, di ba? Gusto ko mag-artista, ganyan. Pero yung sabihin na mangyayari talaga siya ng totoo, tapos ito na may pa-press ko, tapos ang lalaki pa ng ring light, wow. Hindi ako makapaniwala. Pero kasi na-realize ko din, masama din kasi yung tinutulak mo ng tinutulak yung opportunity kung sila na yung lumalapit at naniniwala sa'yo. So parang ang ginawa ko is, mas tinuruan ko yung sarili ko na maniwala sa akin. Kasi kung ibang tao nga naniniwala sa akin, but hindi ako maniniwala. Kung feeling talaga nila worth it na mag-produce ng isang show para sa akin at sa tingin nila, kaya kong magawa yun, edi gawin. At saka yung isip ko, 2 hours, okay di ba kung mamatay? Para di ba sila matawa after 2 hours, buhay pa rin naman ako, di naman ako makukulong. So, di naman ako nagpo-promote ng online sugal. So, okay pa rin po. naisip mo na nangyayari yung magagandang bagay sa buhay mo dahil mabuting tao ka naman? Baka bigla ako may bilat. Hindi ko alam kasi may mga tao na, syempre may mga tao na iba yung tingin sa akin. Meron din naman syempre mga kamag-anak ko, maganda naman yung tingin sa akin. But ako personally, I'd like to think na I'm always a work in progress. Hindi man ako laging nakakagawa ng tama. Pero yung puso ko, alam ko nasa tamang lugar siya most of the time. Parang kasi ako, gusto ko lagi tumutulong, gusto ko talaga lagi na masaya lang. Pero ayun, minsan tao lang din talaga, nadadala lang din ng mga imperfection ng buhay. But kung nangyayari man yun, dahil mabuting tao talaga ako, sana masuklian ko siya para dun sa mga tao na naniniwala din na mabuting tao ako. Last na lang, anong pasasalamat mo sa Diyos tsaka song of your life? Song of my life? Wow. Ano ba yan? Hirap ang tanong? Parang hindi pinakamahirap. Song of my life? Oh my God. Parang Islam book.
kakantay mo, makaka-relate ka, iiyak ka dahil Hindi talaga kasi ako iyakan ng tao eh. Kahit mang malulungkot na, natatawa pa rin ako. Pero siguro can't take that away ni Mariah. Parang it feels like it resonates na parang kung ano yung nasa puso ko talaga kahit anumang sabihin ng ibang tao, hindi nyo talaga yung maaagaw eh. Parang yun po. basta salamat. Ako gusto ko lang talaga po mag-thank you sa lahat ng lahat talaga ng nagko-consume ng mga content ko. Hindi pa rin ako makapaniwala kasi lalo na nung pandemic, naiintindihan ko na yung peak ng attitude na character sa TikTok, madaming nanonood na ginagaya ko si Kuya Dick, pero umalis na ako dun. Tapos andito pa din ako sa dami ng mga content creators, ng mga artista din na lumalabas, na may mga nakikinig pa din, may mga nanonood pa din. So, nandun lang po ako lagi sa, hindi ko po kayo i-disappoint. Like, whatever na binibigay niyong support sa akin, promise, itinutulong ko din po yan sa iba. And lagi kong pinagbubutihan. Lagi kong iniisip na dapat kong pumalakpak sila ngayon dahil sa ginawa ko. Dapat tomorrow, mas malakas pa yung palakpak na sa next kong gagawin. Parang ganun po. So, thank you sa inyo lahat. Hindi ako karapat dapat magpatuloy sa inyo. Pero, may Last na lang, ganun. iimbitahin mo ba si Roderick? Pwede ko naman po siyang i-invite pero surprise pa po kasi hindi ko alam kung sino talaga yung mga i-invite ko eh. Baka si Meryl Streep. Thank you, Ina. Thank you Good po! And syempre, Ina, more than 50% sold out na rin. Ngayon, nakakaano nga eh. Bilhin nyo na. Para maano yung poster na sold out. Kasi hindi ako nalang bibili. Ayan. Ang next natin, si Ana Cerezo from ABS-CBN. Oh my God. Hello po kapamilya. Hello. Hello. Congratulations. Thank you, me. Na-mention ko si Bele, isa siya sa nagbigay ng... Super. So, may time ba na parang gusto mo nang sumuko, pero may nasabi mong advice sa'yo si Bele na tumatak sa'yo? Yes, actually nung kinuha niya pa lang ako eh, yung tanong ko agad sa kanya, bakit ako? Parang ganun yung conversation namin sa IG. Tapos parang sabi niya a long time ago daw merong naniwala sa kanya before. Tapos parang never niya pang nasusuklian yon sa tagal. So parang gusto niya yung i-pay forward through me. So tapos talagang, oo, as in, parang for a caliber of vice, para pulutin ako sa kanal. Ang bigat lang. Tsaka yung sinabi niya sa akin before, na lagi ko na sinasabi sa iba, kapag kunwari tumutulong ka nagbibigay ka ng opportunity sa iba, lagi niya kasi sinabi niya sa akin before na maraming ilaw, malaki ang entablado, kasya tayong lahat. Tapos parang tumatak talaga yun. Hanggang ngayon, like, dala-dala ko yun na sinabi ni Mimi sa akin, na parang hindi mo kailangang maging maramot. Tapos parang kung kung may talent ka at may talent siya, kasya tayong lahat sa stage. Parang lahat tayo may spotlight. So, ang ganda lang niya na mantra sa buhay. Para kapag nagwo-work ka na, nagagamit ko siya ngayon na parang kapag kunwari nakikita ko na, si ganito bago lang pero grabe ang dami niyang trabaho. Papalakpak ka lang. Di ba? Hindi para kasi parang yung para sa'yo dadating din. And ganoon din kapag mayroong kailangan ng tulong, hindi na para na, baka ma-upstage ako niyan. Pero lahat naman tayo may talent, di ba? At may mga audience na magko-consume. Sobrang daming tao. Imposible naman na iisa lang yung audience nating lahat. So, ayun. Dala-dala ko lang talaga siya hanggang ngayon. Pero paano mo nakilala si Bebe? Sa content mo lang? Nagkikita na kami dati ni Meme sa mga bar through common friends. Pero yung naging talaga kami, parang yun yung nag-offer siya, was pandemic lang noong 2020 dahil napanood niya yung sagutan namin nila Ate Juliana at ni Ate Francine sa nung pandemic. Ayun, napanood niya. Nag-guest ako sa gabing-gabi na Vice sa vlog niya. And then, ayun. After yun, siguro mga ilang araw, nagtanong na siya kung may management ako. So hanggang ngayon, super helpful yung support ni Vice. Yes, I mean, I think hindi talaga to mangyayari kung hindi niya ako talaga pinaniwalaan before. Kasi wala naman parang wala akong makitang way para makapenetrate ng ganun sa showbiz kung hindi rin talaga ako binild up at tinulungan ni Meme. Thank you.
last na lang, ano ba yung aabangan sa Baklang Kanal Show? Ano bang humor, ano bang kulitan? Sobrang kaya niyan and sobrang tapang. So may mga bisita po akong cartons. Hindi, actually habang ginagawa ko to, ang nasa isip talaga namin is ayoko pong lumabas yung mga tao na pagkatapos ipopost ako sa Reddit na sasabihin sayang yung pera nila. Ayoko, gusto ko talaga yung paglabas nila, oh my God, sulit. Kahit ang mahal ng Meralco at Sa TikTok ba? yes. Oo na. Gusto ko po talaga na hindi masayang yung pera, na ayoko maisip nila na si Boklo nag-concert para lang perahan kami. Super saya niyan, and hindi lang naman ako ang baklang kanal. So, madami pa kung baklang kanal kayong makikita. Kaya nga sabi ko, ang nilabas lang namin guest ay sila Direct Tonet. Pero may iba pa akong mga kasama na magpapasaya ka ng show. Pero most naman po nung comedy show is ako pa din, yung improv ko pa din at mga kwento tungkol sa buhay ko na mga hindi ko pa nakikikwento sa ibang mga podcast, ganyan. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you, Ana. Ang next natin ay si Romel Gonzalez from Police Files Tonight. Hi, Ina. Hello po, Sir Romel. Ang una kong tanong is, curious lang kami, bakit di na si Vice ang manager niya? Nung natapos na po kasi yung contract ko after 3 years, hindi na po ako nirenew ni Meme. I think hindi lang ako sure, pero parang hindi na rin po talaga siya into managing talents now. Kasi busy din kasi talaga si Meme. Pero kahit naman hindi na ako, sa kanya pa rin ako nagtatanong, sa team pa rin namin. Before minsan kahit ngayon nga lang, recent, this year lang, meron akong parang project na hindi ko talaga alam kung paano ko i-rate yung sarili ko. Nagtanong pa rin po ako sa Team Vice. Ganun pa din naman po pag may mga problema ko about mga billing, ganyan. Yung mga technical na hindi ko talaga alam. Sa kanila pa rin. And nag-uusap pa din naman kami ni Meme once in a while. So wala naman pong problema. Parang nawala lang yung manager na term. So, hindi naman kailangan magpaalaman or something? Ay, hindi naman po siguro. Kasi parang ako naman ever since simula nung naging manager ko si Meme, nakatatak na sa akin na whatever I do, sana laging proud siya. Yung ayoko din nung mapapastos ko si Meme or madi-disappoint siya na pag sinabi na, uy, si Ina, minanage mo yan, tapos di ba madi-disappoint? Parang ayoko naman po. Parang lagi akong forever grateful kay Meme. Sino ang manager mo ngayon? Ang Panginoong Diyos na po. Hindi, wala na po. Ako na lang po. Wala na po akong manager. So, ikaw. Wala naman po nag-o-offer. Tapos recently, hindi ko alam kung legit na Facebook mo yan, may post ka na parang nag-e-emote ka na masama ang loob mo sa parang mga kaibigan na akala mo susuporta dito sa show mo, pero hindi ka sinusuportahan. Pwede paliwanag mo yun. Yes, yung mga actually, ano ba yan? Back sa Instax. yung mga kaibigan ko kasi yun sa gimmickan na parang, nangihingi ng libreng ticket, nakakabwisit, di ba? Na pag sa inuman, nag-aambagan tayo, na mas mahal pa dyan, na ito ayaw ko suportahan. Parang lang pikon, nahuli lang nila yung pikon ko nung araw na yun. Alam niyo naman ako ma-post talaga. Diary ko kasi talaga yung Facebook ko. Minsan nga gusto ko na i-private kasi yung Lion Here, laging kinukuha lahat ng mga pinupost ko na lumalaki na siya lagi, nagugulat na lang ako. Pero yun lang yun. Yung mga friend ko naman tinamaan naman. So, nag-message na sila na parang kami ba yun? Sabi ko, oo kayo yun. Bibili na sila ticket. So, all is well na po. Kaya 50%, 50 off. Sold off na. Sana maubos na dahil bakit pakulong ako ng produce? Tapos Ina, anong question lang? Halimbawa magiging babae ka sa isang araw, sino yun ang bakit? Una talaga, ayoko naman maging babae. Pero parang masaya naman ako na may titi ako, na may kahit feminine yung expression ko. Happy pa naman ako sa mga nangyayari sa katawan ko. Pero kung magiging babae, grabe. Siguro Cleopatra na lang, para di ba leader ka, maganda ka. Gano'n. Ilan taon ka na daw? Depende po sa make-up. Ngayon, 37 po. Hindi naman halal. Yes, sabi nga nila, sabihin ko daw 27, tatanggapin niyo pa din eh. Stop. May love life ka ba, Ina? Madami. Hindi nga, may happy and love life mo. Wala, hindi ako nakikipagrelasyon. Ang huli ko 2016 pa.
Parang ngayon kasi nahahanap ko sila sa iba't ibang klase ng lalaki. So parang, gusto ko ng kasama ngayon, meron. Kachupak, meron. Kasama manood ng movie, meron. Parang, ba't ako hahanap ng isa? Problema lang, di ba? Hindi ko siya priority talaga. Pero kung may dumating naman, di ba, choosy pa ba siya? Pero parang wala talaga sa idea ko. Hindi ko na, parang hindi ko siya need talaga. I'm happy right now. Yung puso ko talagang, yung puso ko masaya, yung poke ko masaya. So, wala akong dahilan para maghanap ng boyfriend. O ito na lang, 3 lalaking sa showbiz na crush na crush. 3? Si Armani Hector. Wow. Hindi ba Max niya? Si Kobe Francisco. Wow, cornerstone baka naman. And sino ba ang crush ko? Actually, ito lang yung mga right off the bat ko na nakikita ko kasi sa content ko. Ang cute naman ang mukha ng mga to. Ang sarap panoorin. And si Kokoy de Santos. Si Kokoy dati ko pa kasing crush, kaso kayong friend ko na kaya medyo nawawala ng libog ko eh. Thank you. Thank you And po. congratulations. Thank you. Thank you, Romel. Ang next natin ay si Nurse Almo from GMA Entertainment. Oh my God, nurse. Gising na yung pasyente.